Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Isang mapagpalang araw ang bati namin sa inyong lahat at salamat sa ating kataas-taasang Diyos sa patuloy na pagkakaloob niya sa atin ng ating buhay at kalakasan. At gaya ng madalas naming sinasabi, ang panalangin namin nawa ay magamit natin ito sa patuloy na pag-alam ng mga banal na kalooban ng Diyos ukol sa atin na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan pong muli ang aming pagbati sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa nakalipas na pagpapahayag ng programang ito ay itinuro sa atin ang tunay na kaligayahang dapat hangarin ng tao sa mundong ito. At ito'y matatagpuan lamang kung ang tao ay hahanapin ang kanyang kaligayahan sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na kautusan at kalooban ng ating Panginoon Diyos. At darating ang panahon na sa panahon ng ating paglilingkod sa Diyos ay mayroong mga pagsubok na tayo ay mararanasan. At ang isang kahingian kapag tayo ay naroon na sa isang pagsubok na itinuturo ng Biblia, kailangan po natin ang pagtatapat. At katulad po ng ibig naming ituro at ipahayag sa araw na ito, ang paksa ay nagsasabing, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ito po ay hango sa Mateo 24:13 ng Tagalog Popular Version. Pasimulan po natin ang talakayang ito. Kapatid na Neraya, ano po ba ang mga hula o propesiya na nasusulat sa Biblia na magaganap po sa mga huling araw na ito? Marami po ito, kapatid na Benhanan. At sa talakayang ito ay dalawang mahalagang bagay muna ang ating bibigyang kasagutan. Ito po ay nakasulat sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 11 hanggang 12. Sasalin po ng Biblia ang Biblia. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Gaya po ng ating narinig, sa mga talatang ito ay maunawa natin ang dalawang hula na binanggit ng ating Panginoong Kristo Jesus. Una, maraming bulaang propeta ang dilitaw at ililigaw nila ang marami. Ang ikalawa, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito ay sinalita at ipinahayag mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kung ating kaobserbahan ang kaganapan nito sa ating panahon, ay tayo po mismo ang makapagpapatunay na sa ating panahon, marami po talaga ang mga tinatawag na hindi man nagpapakilala. Pero mararamdaman natin na mga bulaang propeta. Ano po ba yung ibig sabihin ng bulaang propeta? Ito yung mga huwad o nagpapanggap na propeta. Tinatawag din silang mga mangangaral
Pag sinabing propeta ay naghahayag ng mga hula, yung mga mangyayari sa darating, nangangaral ng mga maling aral, at kung hindi natin sila lubos na kilala, may mga tao po na madadaya dahil nagpapanggap na pagkakamalan nilang gaya ng sila'y totoong mga mangangaral ng Diyos. Kaya may mga tao po na naniniwala. At dahil sa paniniwala, nagdadala ito sa tao sa maling pananampalataya at pagkaligaw. Gayun din naman, sa huling araw, tayo rin ang nakasasaksi na malaganap na ang kasamaan. Marami pong mga tao naghahanap ng ligtas at maayos na bayan o bansa na pwedeng doon ay manirahan. Pero nahihirapan na po ang mga tao. Saan bang syudad, saang bayan o sa bansa na doon tayo pwedeng tumira? Masasabi natin tayo nasa ligtas at maayos na kalagayan, nahihirapan dahil mapa probinsya, mapa syudad, kahit mapa sa bansa na mayaman o bansa na mahirap, talaga pong tayo mismo ang makapagpapatunay na laganap na ang kasamaan. At ang masama lalong epekto sa paglaganap nito, ng kasamaan, ang pag-ibig niya ng maraming tao ay lalamig. Yun po ang isa sa lalong malalang sitwasyon. Kasi ang pag-ibig sa kapwa, yan po ang pumipigil sa tao para huwag gumawa ng masama. Pero pag nawala o ng lamig ang pag-ibig, wala na. Kaya ang isip, ginagawa ng mga tao, ipawang nakapananakit o mga bagay na nakasasama sa kapwa. At dahil ito ay sinabi, inihula ng Panginoon, natala sa Biblia, at binabasa natin sa ating panahon, tayo po mismo makapagpapatunay na ang lahat ng mga bagay na sinalita ng ating Panginoong Kristo Jesus noong unang siglo, nung siya magkataong tao, na dati ay hula lamang, sa ating panahon, isa na itong kaganapan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ibig kong mag-obserba tayo at magbasid tayo sa kasalukuyang panahon. Kung babalikan natin ang mga nakalipas na mga taon, mga dekadang taon, hindi pa naman po ganito kalaganap ang paghahanap ng tao sa mga aral at salita ng Panginoon Diyos. Subalit ngayon, tila ang tao ay nauuhaw sa mga aral at katwiran ng Diyos at sila mismo ay kusang naghahanap kung saan sila susuling at makapakikinig ng mga aral at katwiran ng Diyos. Subalit, ayon sa hula ng ating Panginoon Diyos, ito'y tila sinamantala ng mga bulaang mga mangangaral. Sinamantala ng mga bulaang propeta na ang tao'y sadyang iligaw ayon sa kanilang sariling pakinabang. At hindi baga napaka-ironic kung saan dumami ang mga taong ibig maglingkod sa Diyos, ay dito pa sa panahong ito nagaganap ang kasamaan. Hindi mo ba kabaliktaran ito? Dapat sana ang makita natin sa panahon natin ngayon ay bumubuti ang sangkatauhan. Pero hindi natin kayang pasubalian ang hula o propesiya ng Panginoon. Naging masama at lumaganap ang kasamaan sa mundong ito dahil na rin sa naglipa na ang bulaang mangangaral na nagtuturo ng hindi tunay na aral at katwiran ng Diyos na hindi po nagpaningas ng pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa-tao. Sa halip, ito po ay nagdulot ng makasariling interes sa kanyang puso at nagbunsod sa tao upang ang tao'y magkaroon ng malamig na pag-ibig sa kanyang kapwa-tao. Ano ang naging resulta? Ang pagpapatayan, ang pagnanakawan, ang pang-aagrabyado sa kanyang kapwa ang siyang naghahari sa sanlibutang ito. At yon ay isang mukha ng pagsama ng sanlibutang ito. Kapatid na Neraya, ang Panginoon Diyos ay nasa lubos na kapangyarihan upang kontrolin niya ang lahat ng mga bagay. Subalit ang tanong, bakit ipahihintulot ng ating Panginoon Diyos na mangyari ang mga bagay na ito na kanyang inihulang magaganap bago ang kanyang ikalawang pagparito? Ang sagot po ay mababasa natin sa aklat pa rin ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 3 hanggang 6.
Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas." Napakatiyak po ang dahilan kung bakit ang mga hulang ito, bukod sa inihula, ay pahihintulutan ng Panginoon na mangyari. Una po, sinabi ng Panginoon, kailangang ito ay mangyari. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi ito mangyari. Kailangan. At ang dahilan kung bakit kailangan, para bigyang kaganapan na malaman ng tao ang dalawang mahalagang bagay para sagutin yung tanong ng mga lingkod ng Panginoon noon, katulad ng mga apostol. Ano po ba yung kanilang itinatanong? Una, tungkol sa tanda ng kanyang ikalawang pagparito. At ang pangalawa, yung tanda ng katapusan ng panahon. Kasi sinabi ng Panginoon na siya'y aakyat sa langit, ipaghahanda niya tayo ng daong kalalagyan, at muli siyang paririto at tatapusin niya ang panahong may sukat. Opo. At para malaman ng mga apostol at makapaghanda sila sa pagsalubong sa Panginoon, ay tinanungan nila ang palatandaan. At napakatiyak ang sagot ng Panginoon kung ano ang magiging tanda ng kanilang pagparito at ano ang magiging palatandaan ng katapusan ng panahon o ng sanglibutan. At yun na nga po ang mga ipinahayag. Yung paglitaw ng mga bulaang propeta na kahit ang pangalan mismo ng ating Panginoon ay kanilang gagamitin sa layuning madaya ang mga maraming tao, ay gagawin nila. At gayon din naman kung bakit lalaganap ang kasamaan, bahagi ng hula, at kung ano ang mga pagmumulan ng kasamaan, tinalakay din yung pagkakaroon ng digmaan, pagkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. At kaya ipahihintulot ng Diyos ang mga bagay na ito na kailangang mangyari para patunayan sa mga tao na talagang kung paanong ipinangako ng Panginoon na siya'y muling paririto, dapat sampalatayanan yan. At para ang tao ay sumampalataya, nagbigay ang Panginoon ng mga unang pangyayari. Na kapag ito ay hula at nangyari, yun ay makakatulong sa tao para paghandaan nila yung pagsalubong sa pagparito ng Panginoon. Sapagkat ang mga palatandaan ay nagaganap na at gayon din naman manampalataya ang mga tao na anumang bagay na may pasimula, yan po ay merong katapusan. Kaya ang buhay sa mundo ay hindi magpakailanman. At dapat sana, bilang matalinong tao, kasama yan sa ating pinaghahandaan. Kaya ang tanong, nagaganap na ba ang mga bagay na ito? Tayo po mismo ang makasasagot na unti-unti na nangyayari. Sa mga kapatid, ano ang dapat maging reaksyon natin? Sabi nga, prepare to meet thy God. Makatutulong to ng malaki para paghandaan natin. Handa na ba tayo na humarap sa ating Panginoon? At pangalawa, kung bibigyan ng Diyos ng katapusan ng panahong ating nilalakaran, nakahanda na ba tayo para pairalin ang panibagong panahon? Sapagkat ang panahong nilalakaran natin may sukat, may katapusan. At ang plano ng Diyos, dalhin tayo sa isang panahong walang sukat o walang hanggan. Yan po ang mga dahilan kung bakit ipapahintulot ng Panginoon ang mga propesiyang ito at kaya siya pumapayag na maganap ang mga bagay nito. Sa isang tingin, parang malungkot o parang nakatatakot o parang hindi magandang pangyayari, pero kaya pinintulot ng Diyos, kapupulutan natin ng aral. Makakatulong yun ng malaki
para makapaghanda tayo sa pagsalubong sa Kanya at para mapaghandaan natin ang pagbabago ng panahon. Ay lilisanin natin ang panahong may sukat at paghahandaan natin ang pagtungo sa panahong walang sukat o kawalang hanggan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga hulang ito o propesiyang ito ng ating Panginoon Diyos ay hindi lamang para ipaalam sa mga sumasampalataya sa Kanya na totoong siya'y paririto sa ikalawang pagkakataon. At makikita ng maraming tao na ang Panginoong Kristo Jesus ay hari ng mga hari. Doon ay mauunawa at sasampalatayanan ng marami na siya ang nag-iisang Diyos na dapat kilalanin ng sangkatauhan na aabutan niyang buhay sa mundong ito. Samantalang hinihintay natin ang ikalawang pagparito ng Panginoon, ito'y nagsisilbing word of caution para po sa atin na gaya ng sabi ng kapatid na ni Raya, ay gamitin natin itong pagkakataong ito na maging handa tayo sa pagharap sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Ikalawa, sa mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus, sa mga tao na walang pagkakilala at hindi tinatanggap na mayroong iisang Diyos na lumikha ng buong universo, ng buong mundo at ng sangkatauhan, ito ang katunayan na umiiral ang ating kataas-taasang Diyos. Mga giliw naming taga-subaybay. At kung tila tayo'y nag-aalinlangan pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon na hindi naniniwalang lubos na mayroong Diyos na nakapangyayari sa mundong ito, ito ang pagkakataon. Piliin nating sampalatayanan ang Diyos na lumikha ng sanlibutan, sikapin natin at piliin natin sampalatayanan na ang Diyos ay babalik sa mundong ito sa isang hayag na ikalawang pagparito ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na ni Raya, bukod sa ang hulang ito'y gaya ng tayo'y pinaghahanda ng ating Panginoon Diyos, ano pa ang mabuting dahilan ng ating Panginoon sa pagpayag niya na maganap ang mga bagay na ito? Ang sagot po na muli mababasa natin sa Biblia ay nasulat po sa Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Maliwanag po ito. Bukod sa ang paglitaw ng mga bulaang mangangaral ay isa sa palatandaang malapit nang dumating ang Panginoon, ang paglaganap ng kasamaan ay isa ring palatandaan na malapit na ang katapusan ng panahon. Ang ikatlong dahilan, kaya ipapahintulot ng Diyos to upang subukin ang lahat ng nananahan sa ibabaw ng sanglibutan. Ang dati po lang kaalaman, kapatid na Benhanan, ang nagdaranas ng pagsubok ay ang mga lingkod ng Diyos. Opo. Pero sa talatang ito, maunawa natin kay lingkod ka ng Diyos o hindi ka lingkod ng Diyos, basta ikaw ay nananahan at nabubuhay sa ibabaw ng sanglibutan, ang pangyayaring ito na makakasalamuhan natin ang mga bulaang mangangaral at magdaranas ang malubhang kasamaan sa mundo ay isa rin itong paraan ng Diyos para subukin ang lahat ng tao. Opo. Sa pagsubok po ay ibinibigay ng Panginoon para makilala kung sino po yung tunay na kapanalig niya at yung hindi tunay. Opo. Dito rin makikita sa pagsubok kung sino yung tapat na lingkod ng Diyos at sino yung hindi tapat. Kaya dito po malalaman kung saan tayo papanig. Sa panig ba ng kabutihan o ng kasamaan? Sa panig ba ng Diyos o sa panig ng Diablo o ng Satanas? Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, naalala ko tuloy kapatid na ni Raya yung kasabihan na hindi lahat ng iyong tinuturing na kaibigan ay totoo mong kaibigan. Sapagkat ang tunay na kaibigan ay napatutunayan sa panahon ng kagipitan o ng pagsubok. Gaya ng atin pong tinatalakay ngayon,
ang pagsubok na ipahihintulot ng Diyos upang subukin ang lahat ng nananahan sa lupa ay isang paraan niya upang patunayan natin bilang mga tao, ikaw ba, ako ba, tayo ba ay tunay na lingkod ng Diyos o tayo ba ay nahahanay sa hindi tunay na lingkod ng Diyos? Sapagkat isang napakahalagang bagay ng pagpapatunay na sa anumang kalagayan, ang ating pagtatapat sa Diyos ay dapat manatili na ating iniuukol sa Kanya sa panahon ng kaginhawahan o maging sa panahon ng kagipitan. Ito ang paraan na inihanda ng Diyos upang papaghiwalayin ng ating Panginoon Diyos. Pagbukurin sino ang tapat na lingkod at sino naman ang hindi tunay at tapat na lingkod. Ngayon, kapatid na Neraya, upang tayo ay makapanatili sa tawag na itinawag sa atin bilang Kanyang tunay at tapat na lingkod, ano ang ating kailangan upang manatili sa atin ang pagtatapat at mapagtagumpayan natin o dili kay malagpasan natin ang mga pagsubok at ang mga katakdaang ito na inihanda ng Diyos sa sangkatauhan. Ang sagot po ay mababasa natin sa Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Dalawang mahalagang bagay po ang ipinapayo sa atin para malagpasan at mapagtagumpayan natin ang mga propesiya at ang mga katakdaang ito. Sa una, sabi ng Panginoon, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Pangalawa, magtapat ka hanggang sa kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. So yun po yung dalawang mahalagang bagay na kailangan nating taglayin. Kung wala pa ito sa atin, ay pagsanayang mapa sa atin. Opo. Hindi pwedeng sa panahong ito ay panghinaan tayo ng loob. Dapat matapag nating harapin ang mga bagay na ito. Yayamang ipinagpaunang sabi na ito sa atin ng Panginoon na ito ay tiyak na magaganap. At ang totoong matapang ay nakahanda siyang magtiis. Pagtitiisan niya ito, hindi naman ito magpakailanman. Opo. Ito ay sa sandaling panahon, gaya ng pagsubok na kailangan nating tiisin. At para matiis natin, kinakailangan dito ng katapatan. At kung hanggang saan tayo magtatapat sa panig at sa piling ng Panginoon, hanggang kamatayan. Kung yung mga pangyayari ito ay magiging daan para ipahintulot ng Diyos na tayo magdanas ng doon tayo abutan ng kamatayan, yan ang pinakamarangal na araw ng ating kamatayan. Yung namatay kang nasa panig ka ng Diyos. Namatay kang nagtatapat sapagkat ang mga tapat na lingkod, yan ang gagantimpalaan ng Diyos ng putong ng buhay na walang hanggan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga pagtuturong ito ay hindi po naglalayong tayo po ay matakot o maduwag sa ating pagdilingkod o sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa halip, ang mga pangakong ito ay magpapatapang pa lalo sa atin upang buong tapat at pagtitiis nating harapin ang pagsubok na darating sa mga lingkod ng Diyos at sa mga hindi lingkod ng Diyos. Ang atin pong dapat lang panghawakan, manatili tayong tapat sa Kanya, mga giliw namin, mga taga-subaybay, sapagkat kahit po hindi ka pumanig sa ating Panginoon Diyos at masumpungan ka sa kawalan ng pagtatapat, hindi natin mapasusubalian at maiiwasan ang tinatawag na kamatayang ukol sa laman. Ang isang magiging problema lamang ng tao ay pagkatapos niyang mamatay, ano kaya ang tatanggapin niya sa Panginoon kung hindi niya nagawang magtiis at magtapat sa pagdilingkod sa Diyos sa kabila ng mga mahihigpit na pagsubok. Ito ang itinuturo sa ating lahat. Tanggapin natin ang katotohanan ito upang lalo natin siyang
mapalugod at mapaghandaan ang atin pong pagharap sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Neraya, ano ang tiyak na magiging kapalaran natin kung dahil sa pagtitiis at pagtatapat ay napagtagumpayan natin ang pandaraya ng mga huwad na mangangaral? Hindi tayo nahawa sa paglaganap ng mga kasamaan. Ang sagot po ay batay sa salita mismo ng ating Panginoon at nasulat po ito sa Mateo 24:11 hanggang 13. Sasalin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Napakatiyak po ang sinabi ng ating Panginoon tungkol sa mga hulang ito at kung ano ang pangunahin nating kailangan. Gaya ng ating narinig, ang salita ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Opo, maliligtas tayo laban sa mga pandaraya ng mga bulaang mangangaral. Hindi nila tayo maililigaw pag tayo ay nananatiling tapat sa Panginoon. Opo. At kahit lumaganap ang kasamaan sa mundo, maliligtas din tayo sa kasamaan sapagkat hindi tayo mahahawa. Kung ang mga tao dahil sa paglaganap ng kasamaan ay nawala na ang kanilang pag-ibig sa kanilang kapwa-tao, pagka ikaw'y tapat sa Diyos, nananatili ka ring tapat sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, nananatili kang mainit ang iyong pagmamahal at hindi ka mahihikayat na gumawa ng kasamaan sa iyong kapwa sa halip ay manatili kang gumagawa ng mabuti sa iyong kapatid at sa iyong kapwa. Kaya walang ibang paraan para maligtas tayo sa mga pandaraya ng bulaang mangangaral, para maligtas tayo na huwag mahahawa sa kasamaang lumalaganap sa mundo, kundi manatili tayong tapat hanggang sa wakas sa Diyos para tayo ay magtagumpay, malagpasan natin ito at maligtas ang ating kaluluwa sa lahat ng uri ng kasamaan. Maingatan natin ang kabanalan ng pagiging tapat na lingkod ng ating Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, gaya po ng itinuturo sa atin sa pagkakataong ito, maraming lilitaw na bulaang mangangaral. Kaya't ang payo at paalaala ng Apostol Juan, mga minamahal, subukin muna ninyo ang Espiritu kung ito ay sa Diyos. Ibig sabihin, magmasid at obserbahan natin ang mga itinuturo ng bawat mangangaral. At kami man po ay napasusubok sa inyo kung ito bang aming mga itinuturo ay ayon sa kalooban ng Diyos o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung ang aming itinuturo ay pawang turo lamang ng tao, pwede nyo kaming sabihan, kami ay isa sa mga bulaang mangangaral. Subalit, kung inyo pong tinatanggap at sinasampalatayanan ang pagtuturong ito'y pawang nakabatay sa banal na kasulatan, tanggapin natin na may buong pananampalataya ang pagtuturong ito upang sa ganoon, makaiwas po tayo sa mga naglipana at nagsilitaw na mga bulaang propeta o mangangaral. Sa ganito'y tiyak na tiyak ang atin pong patunguhan. Papagtitibayin tayo lalo ng mga pagtuturong ito sa pag-ibig, sa pag-asa at sa pananampalataya at sa dulo ng atin pong paglalakbay sa mundong ito. May handang kalooban tayo na harapin ang pagsubok sapagkat pawang pinanday ng mga tunay at dalisay na aral ng ating Panginoon Diyos mula sa programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sana ay ipagpala sa atin ang mga araling ito, masampalatayanan natin at maisakabuhayan natin sa araw-araw ng ating mga buhay mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media.
at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.